Magandang araw po sa lahat. Ako po si Dr. Wilma D. Guzman Bato, isang pediatrician at isa rin pong medical nutrition physician. Narito na naman po tayo sa bagong episode ng Health Access ng St. Francis Cabrini Medical Center upang talakayin ang iba't ibang aspeto tungkol sa nutrisyon. Sa mga ospital sa Pilipinas, tinatayang umaabot sa 40% ang mga pasyenteng nasa ospital na may malnutrisyon. At sa ating institusyon, ito ay nasa 4%. Kung hindi man po sila malnourished pagka-admit, ay maaari po silang magkaroon ng mga komplikasyon na kaakibat nito, lalo't kung matagal silang mananatili sa ospital o di kaya sasailalim sila sa isang operasyon or pagamutan tulad ng chemotherapy. Ang inyo pong lingkod, kasama ng aking mga clinical dietitian, ay katulong ng inyong mga doktor sa pagbibigay ng tamang nutrisyon sa bawat pasyenteng sa ating ospital. Mula sa pag-screen at assess, kung may nangangailangan ng medical nutrition therapy, maging per orem or sa bibig, or paggamit ng NGT or PEG, maging sa pagkaing dumadaan sa swero or TPN. At hanggang sa pagbibigay ng gabay sa mga naaakmang pagkain sa kanilang pag-uwi. Sa bawat edad, maging bata man o matanda, may inirekomendang calories at protina na dapat kainin or inumin sa araw-araw. At sa bawat disease condition or karamdaman ay nagkakaiba rin po ito para manatiling sapat ang lakas ng katawan para magamit sa ating pang-araw-araw na gawain. Mahalagang bantayan po ang ating kinakain, hindi lamang po sa dami, kundi pati sa kalidad, para malaman kung ito po ay sapat o di naman po kaya sobra. Mas maganda po kung sasailalim po tayo sa screening at assessment ng ating nutritional status para malaman kung talaga po bang kakailanganin natin ang mga dietary supplements sa ating diet. Nararapat pong nakaalinsunod ang pagsusupplement ng mga ito sa ating present na kondisyon dahil kailangang maisaalang-alang kung makabubuti po ba ito or hindi sa ating kasalukuyang karamdaman. Malaki po ang pagkakaiba. Parati po nating tatandaan na children are not small adults. Kung tutuusin, mas malaki po ang kinakailangang makonsumo ng mga bata alinsunod sa kanilang timbang para sa kanilang paglaki at saka pag-unlad. Maaari po nating maging gabay ang Philippine Dietary Reference Intake or PDRI 2015 na makikita sa Food and Nutrition Research Institute na website para sa dami ng calories, proteins at maging multivitamins para sa iba't ibang edad, maging sa mga buntis or mga nagpapasusong nanay. Dito sa St. Francis Cabrini Medical Center, ginagawa ang nutrition screening sa lahat ng mga naka-admit na pasyente. Pag kinakailangan, ginagawa din ang full nutrition assessment and development ng individualized nutrition care plan or yung mga nararapat or akma sa kanilang mga disease condition, lalo na dun sa mga nutritionally at-risk patients. Ginagawa din yung calorie monitoring para malaman kung adequate or sapat ang nade-deliver na nutrisyon sa bawat pasyente. Isa pa rin sa mga serbisyo namin ay ang pagbibigay ng nutrition consultation at saka nutrition counseling for inpatients as well as outpatients. Kasama rin dito ang meal planning at meron din kaming mga nutrition products na ibinibenta or available for sale. Simple lang po ang sagot dito, pero aminin po natin, mahirap itong maisakatuparan. Ang proper diet po ay dapat balanse. May tamang portion ng go, grow, and glow foods. Mahalaga pong lahat ng ating sisimulang dieta
Maging ang layunin man natin ay pagpapapayat or pagkontrol ng sugar or para sa ating mga karamdaman gaya ng sakit sa bato or cancer, mas mabuti pong magpa-screen tayo at magpa-assess para malaman po natin kung ano yung nararapat na nutrition therapy para sa atin. Sa aspeto pong ito, maaari po namin kayong matulungan. Ang konsultasyon po ay maaaring online or face-to-face, ngunit mas mainam, lalo na sa unang konsultasyon, na makita po namin kayo ng personal. Maaari po tayong magpa-schedule or magpagawa ng appointment tuwing Miyerkules at Sabado sa mga numerong ito: 0912-0239-670 or 043-778-4811 Local 104. Maraming salamat po.